Taong 2000, may mag-amang dumating sa lalawigan ng Bulacan. Ang ama ay si Mang Romeo at ang nag-iisang anak naman nito ay si Miguel. Ang dalawa ay pawang nagmula sa malayong baryo na matatagpuan sa probinsya ng Samar. Sila ay estranghero sa naturang lugar sapagkat walang nakakakilala sa kanila at walang may alam kung sila ba ay may kamag-anak doon o kung ano ang naging dahilan ng kanilang paglipat. Nang makarating sa paupahang bahay, hindi maiwasan ni Miguel ang makaramdam ng saya. Tay, ito na po ang bagong simula ng buhay natin. Malayo sa dati nating probinsya. Malayo sa mga kamag-anak natin. At higit sa lahat, malayo na tayo sa mga taong mapanghusga. Parang sa tono ng pananalita mo ay mukhang masayang-masaya ka. Aba, oo naman po, Tay. Nga pala, sa tingin niyo po ba magiging mabuti na ang kalagayan natin dito? Sana anak, yan lang naman ang palagi kong dasal. Yung hindi na tayo masundan ng nakaraan natin. Masyado na tayong maraming napagdaanan. Bugbog na rin tayo sa mga pagsubok. Sana magtagal na tayo dito. Hayaan mo, Tay. Sisiguraduhin kong magiging maayos ng buhay natin dito. Maghahanap ako ng magandang trabaho para hindi nyo na po kailangan pa magbenta sa labas o kaya ng kung ano-ano sa bangketa. Kaya dito na lamang po kayo sa bahay. Ako na po magiging bahala sa lahat. Kaya mo ba? Oo naman, Tay. Ako pa ba? Kayang-kaya ko naman na maging mabait at marunong din naman ako makisama kahit papano. Kaya kayo, relax lang kayo dito sa bahay para di ka na ma-stress sa pakikisalamuha sa ibang tao. Ay, salamat naman kung ganon, anak. Sa tuwing nakikisalamuha kasi ako, hindi nila maiwasan na ako'y husgahan. Dahil doon, nadadamay ka pa na wala namang ginagawang masama. Kahit papano, kung nandito lamang tayo sa loob ng bahay, ay tayo lamang ang makakatikim ng luto ko. Kapag kasi may ibang tao, ay naghihinala sila, nagchichismisan, at sa huli, nahuhusgahan pa tayo. Hindi ko naman sila masisi pero ang masakit kasi doon, laging nahahantong sa desisyon na kailangan ulit nating lumayo. Yun nga po eh. Mas mainam nang tayo-tayo na lang ang titikim at makakakain ng pagkain natin. Isa pa, tayo lang naman po ang nakakaintindi. Matapos makapag-usap, nagsimula na nga mag-ayos at maglinis ng bahay ang mag-ama. Habang ginagawa yon, hindi nila maiwasan na muling tanawin ang mga nangyari sa nakaraan, pati na ang mga huli nilang tinirhan. Tama ang ama ni Miguel na si Mang Romeo na lagi silang hinuhusgahan lalo na sa mga lutong pagkain ng matanda. Sa mga nakaraan kasi nilang tinirhan, ito ang gawain at pansamantalang hanap buhay ni Mang Romeo upang makatulong sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ang madalas niyang tinitinda sa bangketa ay mga kakanin, pang-almusal at panghapunan gaya ng mga ulam. Marunong naman siya magluto, ngunit ang kadalasang reklamo ng mga bumibili at nakakatikim, walang lasa ang kanyang mga tindang pagkain. Hindi yon itinatanggi na matanda pero hindi niya rin maaaring sabihin kung bakit. Ang lagi niyang sagot, lagyan na lamang nila ng ibang pampalasa gaya ng asin. Dahil doon, nahusgahan si Mang Romeo at ang laging bansag sa kanya ay tinderong aswang. Hindi naman nagkakamali ang husga ng mga tao sa kanila dahil totoong aswang ang kanilang lahing pinagmulan. Hindi niya magawang lagyan ng asin at iba pang pampalasa ang kanyang niluluto dahil sumpa sa kanya ang asin, lalong-lalo na ang bawang. Gustuhin man niyang ihinto na lang sana ang kanyang negosyo, ay hindi naman niya magawa. Marami kasi silang utang na di pa nababayaran at kulang na kulang ang pera nila upang ipanggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya nga maski nagiging tampulan sila ng tukso at kahit maraming tao ang nagrereklamo, ay tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Yun nga lang, gaya ng mga unang pangyayari, ay hinahamak siya at gusto siyang patayin kasama ang anak niyang si Miguel. Dahil doon, humantong sila sa desisyon na muling umalis at lumuwas na malayo sa kanilang probinsya. Sa ngayon, dito sila napadpad sa lalawigan ng Bulacan at ang naipong pera noon ang ginagamit para sa kanilang pagsisimula. Matapos ang lahat ng gawain,
Napagpasyahan ni Miguel na sandaling lumabas upang makabili ng kanilang makakain. Dahil walang mahanap na palengke, dumiretso na lamang siya sa isang tindahan na pagmamay-ari ng matandang may-ari din ng bahay na kanilang inuupahan. Ito ay si Aling Nena na nakasalubong lang din ng mag-ama habang sila ay naghahanap ng matitirhan. Aling Nena, pabili po ako ng 2 balot ng tinapay at kape po. Oh, tanghaling tapat na. Magkakape pa kayo. Nakakain na ba kayo? Eh, teka, may sobra sa mga niluto ko. Kukunin ko lang saglit, iho, ha? Sandali lang. Ay naku, wag na po kayo mag-abala. Ayos na po kami sa kape. Salamat na lamang ho, nakakahiya po eh. Nako, hindi uso ang hiya-hiya dito, iho. Sige na, diyan ka lamang at hintayin mo ako. Hindi na ito napigilan ni Miguel dahil dumiretso na ang mabait na matanda sa kusina upang kunin ang mga ulam na ibibigay sa binata. Nang makabalik, iniabot yun sa kanya. Dahil ayaw namang ipahiya ni Miguel ang matanda, ay tinanggap niya ang pagkain, maski alam niyang di ito pwede sa kanila. Kaya pilit ang kanyang naging ngiti. Salamat po, Aling Nena. Pero bibili pa rin po ako ng tinapay at kape para po pang merienda na lang namin mamayang hapon. Ay, sige. Kumusta naman kayo doon? Ayos na ba kayo? Komportable naman ba kayo? Opo, medyo marami-rami pa po ang liligpitin at ayusin. Pero komportable naman po si tatay. O siya, kung may kailangan pa kayo sabihan niyo lang ako, ha? Nandito lamang ako lagi sa tindahan. Salamat po. Heto po ang bayad ko. Oh, heto ang tinapay at kape. Salamat po. Sige po, alis na po ako. Sandali lang pala, iho. Nais ko lang sabihin na pagdating sa bayad ay hindi naman ako mahigpit. Kung walang pambayad kada buwan, ayos lang basta bayaran kapag mayroon na. Ang kailangan lang talaga natin laging bayaran ay ang tubig at ilaw dahil baka maputulan tayo. Buwanan din kasi ang pagbabayad doon. Salamat po dahil tamang-tama rin po kasi wala pa po akong nahahanap na trabaho. Baka nga po maliit ang bayad namin sa bahay. Pero wag po kayong mag-alala, hindi po kami magiging sakit sa ulo ninyo. Naghahanap ka ng trabaho? Teka, ano ba ang kaya mong trabaho? Marami akong alam at marami akong kakilala. Baka pwede kitang ipasok para hindi ka na mahirapan pa sa paghahanap. Wala, talaga po? Nakakahiya naman po. Ito naman, sadyang mahiyain. Gusto ko lang makatulong sa inyo mag-ama. Alam ko kasi yung pakiramdam na bagong lipat. Kung di mo na itatanong, nung kabataan ko madalas din kami magpalipat-lipat ng tahanan. Mga NPA kasi kami. NPA po? No permanent address. Oo, ano nga ang kaya mong trabaho? Kaya mo ba magluto, construction o kargador? Sabihin mo, iho. Naku, marami po akong alam at kayang trabaho. Kaya ko pong magbuhat, maglinis, mag-ayos ng garden. Yung construction po, kaya ko po yun. At saka... Construction? Nako, tamang-tama lang pala ang paghahanap mo kasi may bagong bukas na project ang asawa ko. Hindi naman gaanong kalayo rito kaya pwede ka doon. Uwian naman siya kaya pwede kang sumabay. Hayaan mo at sasabihin ko sa asawa ko, ha? Mamaya. Naku, maraming salamat po, Aling Nena. Napakabait niyo po talaga. Ang swerte po namin at kayo natagpuan namin. Hulog po kayo ng langit sa amin. Hindi naman masyado. Kung sakali ho kaya, alam niyo po ba kung sakali kung kailan ako makakapagsimula? Para po sana may handa ko ng sarili ko at si tatay. Ay, kahit bukas, pwede ka na magsimula doon. Porma ng asawa ko sa project na yon, kaya makakapasok ka agad. Bukas ng umaga, pumunta ka rito para makausap mo siya at sumabay ka na sa kanya sa pagpasok. Magdala ka na lang ng ekstrang damit, ha? Pagdating kasi sa pagkain, mayroon na doon at kung hindi ako nagkakamali, lingguhan ang bayaran ninyo. Ay sige po, Aling Nena. Naku, matutuwa si tatay kapag nalaman niya may trabaho na ako bukas. Hayaan niyo po, babawi po ako sa mga tulong at pabor na ibinibigay niyo po sa amin. Ay, wag mo nang isipin yon, iho. Mukha ka namang mabait na bata kaya siguro magaan ang loob ko sa inyo. O sige na, baka naghihintay ng tatay mo sa pagkain na ibinigay ko at binili mo.
Sige po, mauna na po ako. Maraming salamat po ulit. Pagbalik sa inuupahang bahay ay agad na ibinalita ni Miguel sa ama ang pagkakaroon niya ng trabaho. Ang matanda naman, hindi maitatago ang tuwa dahil kahit papaano, hindi niya na kailangan pang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Mag-iingat ka doon. Huwag kang basta-basta magtitiwala kung kani-kanino. Isipin mo na lang, bagong tao ka na at wala na tayong koneksyon sa nakaraan. Kaya naman hindi mo na kailangan pang matakot. Kung gusto mo magkaroon ng mga kaibigan, piliin mo yung hindi tayo huhusgahan. Yung mga kaibigang kaya kang damayan at tulungan, lalo na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Siguro naman ay naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, ano? Naiintindihan ko po, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Pupunta lang ako doon para magtrabaho at pagkatapos, uuwi na rin ako kaagad dito. Pero paano kaya kung mangyari ulit yung kinatatakutan natin? Kung talagang di na po mapipigilan, tulad ng dati, aalis tayo. Maghahanap ng bagong bahay. Tatakas sa lahat. Para walang gulo. Mas mainam nang umiwas kesa naman mapahamak tayo. Gaya ng lagi ninyong turo sa akin, ang paglaban ay hindi laging pinapairal. Ang paglaban ay nakadepende sa kaharap, sa lugar, at sa sitwasyon. Talagang natuto ka na sa nakaraan natin, anak. Tama ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat na lumaban. Maiba ko lang ng usapan. May edad ka na, anak, at ako na lang ang lagi mong kasama. Wala ka bang balak na mag-asawa? O kaya naman ay kahit nobya man lang. May edad na rin kasi ako at hiling ko sana, bago ko mawala sa mundo ay makakita man lamang ako ng apo mula sa iyo. Sa tatay naman kung ano-anong iniisip nyo. Kalilipat lang natin eh. Ano ba dapat ang isipin ko? Alam nga naman tumanda kang binata dahil sa akin. Wala pa po talaga sa isip kong pagnonobya. Isa pa, hindi ko prioridad sa ngayon ang paghahanap ng makakarelasyon. Masyado pa po tayong maraming pinagdadaanan. Baka mamaya kung ipipilit ko baka hindi rin niya ako matanggap. Baka iwan niya rin ako pag nalaman niya ang totoo tungkol sa akin. Basta tandaan mo, anak, ha? Kung sakaling tumibok na ang puso mo, wag na wag mong pipigilan. Wala namang masamang magmahal eh. Tingnan mo nga ako. Aswang ang lahing pinagmulan ko pero may nagmahal sa akin. Yung nanay mo. Baka nakalimutan mo na isa siyang normal na tao. Alam niya ang tungkol sa akin at nung ipinagbubuntis ka niya, pinili naming lumayo para na rin daw sa kaligtasan mo. Iyon nga lang, nalaman ng angkan natin kaya namatay siya, anak. Kaligtasan? Hindi ko po yata maintindihan, Tay. Wala yun, anak. Hindi po. Nadulas na kayo eh. Ba't po ba hindi ninyo ikwento sa akin kung ano nangyari? Matagal na rin po buhat nang nawala siya pero hindi nyo binabanggit sa akin kung anong ikinamatay niya. Ang lagi nyo lang kinukwento sa akin habang lumalaki ako, namatay siya nang isilang ako. Yun lang at wala na kayong ibang sinabi. May dapat po ba akong malaman, Tay? Base sa ekspresyon ng mukha nyo at tono ng pananalita nyo, parang may nangyari sa kanya sa nakaraan na hindi nyo pa po sinasabi sa akin. Tama ka. Nadulas na nga ako. Pasensya ka na, iho. Itinago ko ito sa iyo ng napakatagal na panahon. Akala ko talaga madadala ko na ang sikretong ito hanggang sa aking hukay. Totoo nga ang sabi nila, walang lihim na hindi mabubunyag. Sige po, makikinig po ako. Huwag ka sanang magagalit kung malalaman mo na mula sa lahi natin ang pumatay sa iyong ina. Pinatay siya ng aswang, anak. Ano? Pinatay siya ng kalahi natin? Pero bakit? Bakit nila yung ginawa? Isinalaysay ni Mang Romeo sa anak ang nangyari sa nakaraan at ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Higit 30 taon na ang nakararaan nang makilala ni Mang Romeo ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso, si Aling Elisa.
Ang ginang noon ay naglalabas sa malawak na sapa at nang minsang mapadpad si Mang Romeo doon, nahulog agad ang loob niya rito dahil sa angkin nitong kagandahan. Nang mga sandali ring yon ay naghahanap ng makakaing karne ng hayop ang lalaki na dadalhin sa kanilang tribo. Kaya naman sa araw-araw niyang paghahanap ay araw-araw niya ring nasisilayan ang dalaga. Isang araw, sinubukan niya itong kausapin at nakipagkilala siya. Hindi naman siya ipinahiya ni Elisa. Naging magkaibigan sila at palaging nagtatagpo sa may ilog. Masaya sila kapag magkasama hanggang sa tuluyan ng nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sila ay naging magnobyo at sa paglipas ng mga araw ay lalong lumago ang kanilang pagmamahalan hanggang sa tuluyan ng ibinigay ni Elisa ang sarili sa kanyang nobyo. At doon na lamang ipinagtapat sa kanya ni Mang Romeo ang kanyang tunay na katauhan. Noong una ay labis na nabigla si Elisa, ngunit dahil sa kabutihang taglay at sa matinding pagmamahal niya para sa kanyang nobyo ay natanggap niya kung ano o kung sino paman si Mang Romeo. Lihim silang nagpakasal at doon pa lamang ipinakilala ng lalaki ang kanyang asawa sa kanyang mga katribo. Naging maayos naman ang naging unang pag-uusap nila kasama ang mga kamag-anak ng lalaki. Subalit nang malaman nilang tao si Elisa at walang dugong aswang ay doon nagsimula ang problema. Nagkaroon ng bulungan sa paligid at ang dating masaya nilang muka ay nag-iba. Hindi na naging komportable si Elisa sa naging pagtitig sa kanya ng mga kasamahan ng kanyang nobyo. Nag-init din ang kanyang pakiramdam nung mga oras na yon. Mahal, pwede ba kitang makausap ng ikaw lang? Oo naman. Bakit? May problema ba? Pasensya ka na, mahal, pero parang di maganda ang pakiramdam ko sa mga kalahi mo. Mukhang ayaw nila sa akin. Uy, hindi ah. Talagang ganyan lang sila makipag-usap sa tao. Gusto ka nila. Hindi, Romeo. Nagkakamali ka. Hindi nila ako gusto. Alam ko yon. Ramdam ko. Anong gusto mong gawin ko? Umalis na tayo dito. Magpakalayo-layo na lang tayo. Tayong dalawa saka itong anak natin. Kung yan ang gusto mo, gagawin natin. Para hindi ka na masyado nag-iisip ng matindi. Makakasama sa iyo yan. Salamat. Salamat at pinagbigyan mo ako. Walang problema. Ikaw na ngayon ang mundo ko, mahal. Kaya lahat ay gagawin ko, maging masaya ka lang. Dahil sa ginawa nilang pag-alis sa lugar ng tribo, nagalit ang buong angkan ng mga aswang sa mag-asawa. Ipinahanap nila ang dalawa. Lumipas ang maraming araw at buwan nang malapit ng manganak ang kanyang asawa ay doon naman sila natagpuan ng mga aswang. Kung hindi nagkakamali si Mang Romeo, hating gabi noon nang biglang umiyak at nagsisigaw ang kanyang asawa dahil sa manganganak na ito. Kabilugan din ng buwan ng mga sandaling yon at alam ni Mang Romeo na kasabay ng panganganak ng asawa niya ay ang pagdating ng isang panganib. Nang mailabas na ang bata ay siya namang pagkalampag ng bubungan ng tahanan na kanilang kinaroroonan. Kasabay noon ay ang mga pagkaluskos sa bawat dingding at ang mga nakakakilabot na pag-ungol. Mas lumalakas yon lalo na kapag umiiyak ang kasisilang palang nasanggol na si Miguel. Kahit nang hihina pa ang ginang, pinilit nitong tumayo upang makatakas sila. Sa paglabas nila ng pinto ay siya namang paghabol ng mga aswang. Sa bandang huli, upang hindi sila masundan, nagpanggap ang ginang na hawak-hawak nito ang anak at pinatakas niya naman ang aswang na si Romeo, kung saan nasa bisig nito ang totoong sanggol. Bago lumisan, nakita pa ni Mang Romeo kung paano paslangin ng mga aswang ang walang kalaban-laban na asawa niyang si Elisa. Mula noon, hindi na rin nagbalik ang matanda sa angkan at pinilit na mamuhay kasama ang anak niyang si Miguel. Sa paglipas ng mga araw, pilitin niya mang iwasan ang pagkatao ay hinahabol pa rin siya nito.
Ginagawa niya pa rin ang mga gawaing pang-aswang at lahat ng bawal sa kanila noon ay bawal pa rin sa kanya hanggang ngayon. Lahat din ng karunungang mayroon siya ay ipinasa niya sa kanyang nag-iisang anak. Matapos maisalaysay ng ama ang lahat, hindi maiwasan ni Miguel ang pag-iyak. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon niya lang nalaman na isang aswang din pala nakalahi nila ang pumatay sa kanyang ina. Bakit po? Hindi ko matanggap na kailangan niya magsakripisyo para sa akin. Na kailangan siyang mamatay para mabuhay ako. Bakit? Ano ba mayroon sa akin at gustong-gusto kong makuha ng angkan? Ano ba talaga ang totoo, Tay? Ang totoo niya na ikaw talaga ang pakay ng mga aswang. Pero huwag kang mabibigla sa sasabihin ko sa iyo, anak. Ano bang makukuha nila sa akin? Hindi ka lamang basta kalahating tao at kalahating aswang, anak. Ang tulad mo at ang dugo mo ang itinuturing na pinakanakakatakot na lahi sa ating angkan. Anong sinasabi niyo, Tay? Paano po nangyari yun? Ipinagbabawal sa amin noon na makipagrelasyon at makipagtalik sa isang pangkaraniwang tao. Dahil kapag nagkataon, ang magiging anak namin ay maituturing na pinakamalakas sa lahat ng lahi. At ikaw yun, anak ko. Hindi ko alam kung ano o sa paanong paraan, pero kapag nababanggit ang dugong tulad ng sa iyo, marami ang natatakot. Ang sabi-sabi, maaari mong tapusin ang sinimulan namin o kaya naman ay kami ang pwede mong tapusin. Hindi ko na nabanggit noon sa iyo ang mga bagay na ito dahil wala na rin akong sapat na impormasyon. Pero anak, sana ay hindi yun maging daan upang gumanti ka dahil sa pagkamatay ng iyong ina. Mas masarap mabuhay ng tahimik, anak. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko gagawin ang bagay na yun. Siguro, masama lang ang loob ko ngayon pero tama po kayo. Tama kayo na dapat piliin ko pa rin ang katahimikan at kapayapaan. Hindi ako maghihiganti at malabang mangyari na ako ang tatapos sa lahi ninyo. Salamat naman kung ganoon, anak. Natutuwa akong marinig yan mula sa iyo. Pero Tay, may itatanong po ako sa inyo. Bakit po tumakbo lang kayo noon? Ba't di kayo lumaban o ipinagtanggol man ng sinanay? Patawarin mo sana ako, anak. Gustuhin ko man ang lumaban noon, pero ang ina mo ang nakiusap na lumayo ako at itakas ka sa galit at bagsik ng mga kaangkan natin. Kahit ako ang nasa sitwasyon niya, pipiliin ko rin ang kaligtasan niya kaysa sa sarili ko. Tulad mo, ilang beses ko na rin sinabi sa sarili ko na sana ako na lang yung namatay at hindi ang iyong ina. Huwag niyo na pong pansinin yun. Nasagot na po yung tanong ko kaya ayos na. Hindi na rin po maibabalik kung anong naganap na. Ito nga po pala yung tinapay at kape na binili ko sa tindahan sa labas. Yung ulam, luto po yan ng isang tao kaya huwag niyo na pong kainin at itapon niyo na lang. Sabi niyo nga, bawal tayong kumain ng mga pagkaing may bawang at asin. Doon na po muna ako sa loob ng kwarto. Mag-aayos lang ako ng mga damit na dadalhin ko bukas. At naiwan ngang mag-isa si Mang Romeo sa kusina. Gaya ng kanyang anak na si Miguel, hindi niya rin maiwasan na makaramdam ng lungkot dahil muli niya ring naalala ang sinapit ng kanyang asawa noon. Ipinangako niya na lang sa sarili na kapag naulit ang ganong pangyayari ay tutularan niya ang katapangan ng asawa. Nagagawin niya rin ang lahat, mailigtas lang sa panganib ang nag-iisa nilang anak. Kinabukasan, maagang gumising si Miguel upang mag-asikaso. Nagluto lang siya ng mga biniling gulay at gaya ng dati, walang ibang sahog gaya ng bawang, sibuyas at asin.
Hindi niya pa man nasusubukan pero dahil na rin sa bili ng ama, yun ang nakasanayan niya at doon siya lumaki. Kapag daw kasi nakakain sila ng may mga ganoong sahog, ay siguradong sasakit ang kanyang tiyan at maaari niya ring ikamatay. Ilan lamang yon sa mga bagay na labis na ipinagbabawal sa kanilang lahi. Matapos makapagluto at makakain, ginising niya na ang kanyang ama upang makapagpaalam na. Aalis ka na? Maaga pa. Nandun na ba yung kasama mo, anak? Mas mainam na rin pong maaga, Tay, dahil nakakahiya naman kung malilate ako. Unang araw ko po, kaya kailangan kong ipakita na seryoso ako sa trabahong papasukin ko. O sige, mag-iingat ka ron, ha? Nasabi ko na rin ang dapat masabi, kaya naman hindi na ako mag-aalala pa sa'yo. Alam kong alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Sige po, pero Tay, bago ko umalis, may gusto lang akong sabihin. Pagkatapos kasi natin mag-usap kahapon, napag-isip-isip ko na po ang lahat. Siguro, tama nga ang inay sa naging desisyon niya. Ayaw ko pong baliwalain yon dahil namatay siya para lang sa kaligtasan ko. Kung yun ang gusto niya, gagawin ko po. Lalayo ako sa angkan natin kung sakasakaling makita ko ulit sila. Sisikapin ko na rin pong kalimutan ang lahing pinagmulan ko. Gagawin ko po ang lahat para matanggap ang isang bagay na galing sa inay ko. Ang pagiging tao. Kakalimutan mo na? Ang pagiging aswang? Opo, Tay. Hindi naman sa kakalimutan ko na rin kayo kundi ang lahi lang natin. Ayaw ko na pong sundan ng yapak ng mga nilalang na pumaslang sa ina ko. Siguro naman, dahil sa ako ay may lahing tao, ay magagawa ko naman po yun, di ba? Siguro, masasanay ko rin ang sarili kong yakapin ang isang bagay na pinagmulan ko. Hindi ko alam ang sagot sa mga tanong at iniisip mo, anak. Wala pa akong nakakaengkwentro na gumawa niyan, pero kung sa tingin mo ay kaya mo, hindi na kita pipigilan pa. Basta, tandaan mo lang ang mga aral at karunungang itinuro ko, ang mga bawal at hindi, ang mga gawain at tradisyon. Kung aalisin mo man yon, huwag mong biglain dahil baka magaya ka sa akin. Sinubukan niyo pong kalimutan at alisin ang pagiging aswang, Tay? Oo, sinubukan ko, anak. Pero alam mo kung ano nangyari? Hinahanap ko pa rin at binabalik-balikan dahil kapag hindi, sarili ko lang ang sinasaktan ko. Sana kung ikaw ang gagawa noon ay makaya mo, anak. Susubukan at kakayanin ko po, Tay. Salamat po. Mauna na po ako. Kung may kailangan po kayo, nandyan lang sa malapit ang tindahan ni Aling Nena. Pwede po kayong mangutang doon at ako na lang ang magbabayad. Basta, wag na po muna kayong didiskarte para hindi na rin tayo mapahamak at mahusgahan. Ako na po munang bahala sa lahat, Tay. At nagpatuloy na nga si Miguel. Nang makapunta sa tindahan ni Aling Nena, doon na nito nakilala ang asawa ng ginang na si Mang Kanor. Nakapag-usap sila ng ilang minuto at matapos yun, diretso na ngang isinama ang binata sa project na pinagtatrabahuhan ng lalaki. Pagkarating doon ay agad na ipinaliwanag ng lalaki ang kanyang mga gagawin. Ang project kasi na ito ay paggawa ng isang tulay na medyo mahaba at mahirap rin, lalo na kapag tanghaling tapat dahil sa sikat ng araw. Doon, nakilala niya rin ang mga kasamahang lalaki at sa hindi kalayuan, naroon ang baraks ng lahat. Ilang sandali pa, nagsimula na rin sila sa pagtatrabaho. Kasabay noon, isang kasamahan ang lumapit kay Miguel upang makipagkaibigan na rin sa kanya. Kumusta, tol? Mahirap ba ang gawain? Hindi naman. Medyo sanay na rin ako sa ganitong mabibigat na gawain kaya medyo madali na lang sa akin. Ibig sabihin, nagko-construction ka na pala dati? Hindi kita kilala ah. Marami na kasi ako napasukan at napuntahang project pero kailanman ay hindi pa kita nakita. Tinanong ko rin yung mga kasama ko pero hindi rin sila pamilyar sa'yo. Taga Bulacan ka ba? Nako, hindi nyo talaga ako mamumukaan dahil hindi naman talaga ako taga rito. Taga Samar ako, Brad. Doon kami nanggaling ng tatay ko at nitong nakaraang araw lang kami lumipat dito sa Bulacan. Samar? Parang pamilyar yung probinsya nyo sa isang bagay pero hindi ko lang maalala kung tungkol saan eh. May kwento kasi yung lolo ko tungkol sa lugar na yan. Teka, isipin ko lang kung ano yun ha. Tungkol ba sa mga aswang? Ayun, tama, tungkol sa mga aswang. Sabi kasi ng lolo ko, taga roon daw siya dati pero umalis din dahil daw sa mga aswang. Pugad daw kasi ng mga aswang ang Samar. Totoo ba yun? Nakakita ka na ba? O nakainkwentro ka na?
Hindi pa ako nakakakita. Marami naman talaga nagsasabi na may aswang sa probinsya namin pero hindi yung totoo. Kung meron man, baka sa ibang bahagi ng lugar namin. Ganon? Ibig sabihin, tinatakot lang pala kami ng lolo ko noon. Nga pala, ako si Arturo. Matagal na akong trabahador ni Mang Kanor. Ikaw, anong pangalan mo, tol? Miguel, Brad. Miguel? Gandang pangalan, tol ah. Parang hindi ka rin taga-probinsya. Ang puti mo kasi. Maputi rin ba mga magulang mo, tol? Saka, nabanggit mong kasama mong tatay mo, tama ba? Siya lang ba ang kasama mo? Eh yung nanay mo, nasaan? Matagal na siyang namayapa. Bata pa lang ako. Hindi ko na masasalaysay ang nangyari sa kanya dahil masakit eh. Pero oo, tama ka nang narinig. Si tatay lang ang kasama ko ngayon sa bahay. May edad na siya kaya pinatigil ko na rin sa pagtatrabaho. Ang sipag mo naman at mukhang magaling kang makisama sa ibang tao. Alam mo, magkakasundo tayo. Tamang-tama, may inuman kami mamaya. Sama ka? Mabilis lang yun. Pampawala lang ng pagod. Inuman? Kaso sasabay ako ng uwi mamaya kay Mang Kanor eh. Ako nang bahala sa kanya, Miguel. Malakas ako ron, kaya mapapakiusapan ko siya. Ano, sama ka na. Minsan lang naman to. Para na rin makilala ka pa ng tropa at mga kasamahan natin dito. Huwag ka mag-alala, mababait ang mga taga-Bulacan gaya ko. Sige na, sumama ka na. Kasi pag-iisipan ko. Huwag mo nang pag-isipan. Teka, inaalala mo ba yung tatay mo? Ako nang bahala. Sabihan ko si Mang Kanor na sabihan din na may overtime tayo para hindi na siya mag-alala sa'yo. Ano, game ka ba? Sige na nga, pero kaunti lang naman ang iinumin nyo, di ba? Oo, kaunti lang kami uminom. Pampalipas oras at pagod lang. Basta, tuloy ka na mamaya ha. Trabaho muna tayo, inom naman mamaya. Sige. Makalipas ang ilang oras natapos na nga ang buong araw na pagtatrabaho ni na Miguel. Nung pauwi na, gaya ng sabi, kinausap ni Arturo ang foreman na si Mang Kanor upang ipagpaalam ang binata na maiiwan muna ito at kinabukasan na lamang uuwi. Pumayag naman yon at pagsapit ng gabi, nagsimula na ang kanilang inuman. Taliwas sa sinabi ng isa, maraming alak at pulutan ang naroroon. Nasa labas sila ng barracks at nakaupo sa malawak na plywood na pansamantala nilang nagiging lamesa. Oh, shot muna Miguel. Dahil ikaw ang pinakabago sa grupo at siyang pinakabata na rin sa atin, unahan mo na. Cheers! Para kay Miguel! Teka, ang dami naman nito. Hindi ka pa ba nakakainom noon? Kaunti lang yan, saka hindi masyado matapang ang alak na ito kaya hindi ka tatamaan agad. Ang totoo niyan hindi pa talaga ako nakakatikim ng alak. Uy, virgin pa palang isang ito. Tamang-tama. Bagong salta ka lang dito sa Bulacan kaya ito na rin ang magiging parang binyag mo. Teka, dadagdagan ko. Oh, ayan. Ito para sa bagong kaibigan natin na si Miguel. Cheers! Teka, at wala nang nagawa si Miguel nang isubo sa kanya ang basong naglalaman ng alak. Gusto niya mang tumanggi ngunit hindi niya magawa dahil nahihiya siya sa mga kasama. Bagong kakilala niya lamang ang mga ito at sila pang lumapit upang makipagkaibigan, kaya naman hindi niya na binitiwan pa ang pagkakataon. Hindi man talaga umiinom, nakisabay na lamang siya sa mga ito. Sa paglipas ng oras at sa paglalim ng gabi, napaparami na ang kanilang iniinom. Dahil si Miguel ay bago sa alak, siya lang ang pinakalasing o malakas na ang tama nung mga sandaling yon. Dahil na rin sa epekto ng alak, hindi nito maiwasang mailantad ang mga bagay at katotohanan tungkol sa kanya. Bata pa ako nung mamatay ang nanay ko. Alam nyo, gusto kong mamagalit sa tatay ko pero wala eh. Ama ko pa rin siya, ano man ang mangyayari. Natatawa nga ako nito nakaraang araw eh. Bigla na lang niyang nabanggit na maghanap na raw ako ng nobya o kaya naman mapapangasawa. Loko talaga yung tatay ko. Saan naman ako makakahanap ng babaeng basta-basta na lang ako papatulan? Grabe ka naman sa sarili mo, tol. Para namang sinasabi mong hindi ka magugustuhan ng isang babae. Kung tutuusin, mas tisoy ka pa nga kaysa sa amin na mga kasama mo rito eh. Magtiwala ka lang. Kung akong tatanungin, magugustuhan ka ng kahit sinong babaeng makakasama o liligawan mo. Talaga? Parang hindi naman. Alam nating hindi lang ang pisikal na anyo ang pinagbabasehan pagdating sa pagmamahal. Paano naman ang puso? Ang kalooban?
At paano naman ang pinagmulan ng gaya ko? Bakit? Saan ka ba nagmula? Sa ibang planeta? Kung ang tinutukoy mo ay ang pinanggalingan mo, anong problema dun? Wala naman sa pinagmulan yan o pinanggalingan. Mamahalin ka ng babae sa ang lugar ka man. Mali ka, Brad, na iniisip. Ang ibig kong sabihin ay ang pinagmulan ng lahi ko. Kapag nalaman na isang babae na doon ako nanggaling, siguradong hindi na niya ako mamahalin. Sigurado rin hindi na ako makakapag-asawa pa, tol. Anong pinagsasasabi mong lahi? Lakas na ng tama ng alak sa'yo, tol. Tama yung narinig nyo. May pinagmulan akong lahit. Alam mo kung ano yon? Lahing aswang. Di ba sabi mo kanina, pugad ng mga aswang ang lugar namin? Tama ang lolo mo. Nagkalat sila ron at isang tatay ko sa kanila. Sabi pa nga niya, tao daw ang nanay ko at namatay dahil din sa mga aswang. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman kami nangangain ng tao. Mabait ako, mabait si tatay. At hindi na nga naituloy ng binata ang sasabihin dahil bumagsak na at napahiga na ito sa lamesang nasa harapan niya dahil sa labis na kalasingan. Maya-maya, tuluyan na yun nakatulog at naiwan doon si Arturo kasama ang iba pang mga lalaki na gaya nito. Natulala dahil sa mga tinuran ni Miguel. Hindi nila alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o nagbibiro lamang. Pero alam nila sa tinagal-tagal na nilang nag-iinom, iba talaga ang nagiging epekto ng alak. Hindi pagsisinungaling ang nagiging dulot nito, kundi pagiging totoo pa nga sa sarili. Habang walang malay ang isa, tinipo ni Arturo sa hindi kalayuan ang kanilang mga kasama para sa isang plano. Sa tingin ko, nagsasabi ng totoo yung bagong salta sa atin. Nung una ko siya makita, malakas na ang kutob ko may kakaiba sa kanya. Siguro, nagpapanggap lang siya na mabait pero sa huli, mananakit din yan at baka mamaya maging pagkain pa tayo. Mulat na ako sa mga aswang dahil sa lolo ko, kaya malakas ang kutob kong naghahanap lang yan na makakaing tao kasama ang ama niya. Ngayon, ganitong gagawin natin. Makikisama tayo sa kanya. Aalamin natin ang totoo at kapag tama ang sinabi niya at hinala ko, sasabihin natin sa lahat ang katotohanan. Yun ang gagawin natin bago pa sila mambiktima dito sa Bulacan. Bukod dun, may isa pa akong plano para mapalabas natin ang pagiging aswang niya. Sana lang, naging malinaw sa inyong plano natin, ha? Tumango ang mga kasama ni Arturo. Bago nga siya tuluyang pumasok sa loob ng barracks ay napangiti pa siya ng may halong kasamaan habang mahimbing na natutulog ang binata. Tila ba sinasabi ng mga mata nito na ibubunyag niya ang isang lihim na magpapabagsak kay Miguel. Kinabukasan, balik na sila sa dating gawian. Masakit pa man ang ulo, pinipilit pa rin ni Miguel na magtrabaho. Gaya kahapon, kasama niya sa isang lugar ang inaakalang kaibigan na si Arturo. Parang ang sama ng pakiramdam mo ngayon, ah. Lakas nang naging tama ng alak sa'yo, tol. Oo nga eh. Alam mo, wala na rin ako masyadong maalala kagabi. Ano bang mga napag-usapan natin? May mga bagay ba akong nabanggit at nasabi sa inyo? May ilan, gaya ng dalawa na lang kayo ng ama mo na magkasama dahil sabi mo, bata ka pa lang ay namatay na ang nanay mo. Doon lang umikot ang kwento mo eh. Bukod dun, wala ka na masyado nasabi sa amin kasi nakatulog ka na rin dahil sa sobrang kalasingan. Ganun ba? Mabuti na rin yun kesa naging madaldal pa ako kung ano-ano pa masabi ko. Bakit? May iba ka pa bang gustong ikwento sa amin? Sayang nga eh. Tinulugan mo kami kaagad. Gusto mo, inuman ulit tayo mamaya? Sa susunod na lang muna siguro ako. Kailangan ko munang umuwi dahil baka hinahanap na ako ng tatay ko eh. Mag-aalala kasi yun. Sayang naman. Pero tama ka naman, Miguel. Baka nga mag-alalang tatay mo. Mukhang mabait siyang tao ah. Sana balang araw ay makilala ko siya at makausap. Gusto kong makakwentuhan ng taong nagpalaki sa'yo. Naku, mabait talaga si tatay. Hayaan mo, baka sa susunod na araw ay isama kita ron para makita mo siya at makilala mo rin si tatay. Ayun, aasahan ko yan ha. Teka, di ba siya rin na nagsabi na mag-asawa ka na? Nakwento mo kasi kagabi yun. Yung tungkol sa pag-aasawa, kaya naman bilang kaibigan mo, tutulungan na kita. Nasabi ko rin ang tungkol doon. Naku, wala pa naman talaga sa plano ko at isa pa... Huwag ka na magdahilan o tumanggi pa. Lalo na't nandito na yung kaibigan kong babae na gusto kong ipakilala sa'yo. Ayan, papalapit na siya. Nasaan? Ang ganda niya.
Sa paglapit nga ng babae ay hindi maiwasan ni Miguel na mamangha dahil sa angking ganda nito. Tila sa lahat ng mga babaeng nasilayan niya ay ito lamang ang kaaya-aya sa kanyang paningin. Miguel, ito nga pala si Katrina. Matagal ko na siyang kaibigan. Katrina, siya naman si Miguel, yung nabanggit ko sa'yo. Hi Miguel, natutuwa ako makilala ka. Tama pala tong kaibigan ko, napakagwapo mo pala at mukhang mabait pa. Nako, hindi naman sa ganon. Ito talagang si Arturo, kung ano-anong pinagsasasabi tungkol sa akin. Nga pala, gaya mo masaya rin akong makilala ka. Ano ka ba? Totoo naman ang mga sinabi niya. Balita ko rin, taga-summer ka. Alam mo ba, pangarap ko makapunta ron? Taga ron kasi ang mga magulang ko. Doon ako pinanganak pero dito na ako sa Bulacan lumaki. Talaga? San ka sa Samar? Teka, hindi ko na maalala ang eksaktong pangalan ng lugar. Matagal na rin kasi. Bata pa lang ako ay napadpad na ako rito. Basta sa isang lugar sa Samar. Doon ako pinanganak. Oh, bago lumalim ang usapan ninyo, paalala ko lang, may trabaho pa kami nitong si Miguel ha. Usap na lang ulit kayo mamayang break time, kung ayos lang. O sige, Miguel, hintayin na lang kita dun sa barracks nyo. Gusto kita makilala. Mukhang napaka-interesadong tao mo kaya naman hindi na kita pakakawalan pa. Mauna na ako, din muna ako. Bye! Kinindatan niya ba ako? Oo, Miguel. Sabi ko naman sa'yo kung bahala sa'yo, di ba? Akalain mo yun? Unang kita niyo pa lang mukhang in love na siya sa'yo. Kung sakaling magkagusto siya sa'yo, sa tingin mo ba, magugustuhan mo rin siya? Hindi lang magugustuhan, baka mahalin ko pa siya. Pero hindi ko alam, parang may kakaiba sa kanya at tila sinasabi ng isip ko na kilalanin ko pa siya. Bukod sa maganda, pakiramdam ko siya ng babaeng pakakasalan at mapapangasawa ko. Akala ko sa alak ka lang tatamaan pati pala sa babae. Mamaya na yung pantasya mo, magtrabaho muna tayo. Baka mapagalitan pa tayo ni Foreman. Mamaya, siguradong mas makikilala mo pa si Katrina. Salamat ha. Salamat dahil ikaw kaagad ang una kong naging kaibigan. Hayaan mo, babawi rin ako kapag ikaw naman ang nangailangan. Sigurado yan ha? Sige, tatandaan ko yan. Pagsapit ng tanghali, nagmamadaling maghugas ng muka at kamay si Miguel. Agad nitong nilapitan ang babaeng si Katrina at niyaya sa isang karinderya na kainan. Hindi naman tumanggi ang babae at agad na sumama sa kanya. Habang kumakain, doon na mas nakilala ng binata ang babaeng ipinakilala sa kanya. Nalaman niya kung sino talaga ito at nalaman niya kung ano ang mga ginagawa nito sa buhay. Pati na rin ang mga ayaw at gusto ng babae. Hanggang sa ang usapan nila ay umabot na sa isang bagay na gusto sanang iwasan ni Miguel. Ang pakikisalamuha ng kanyang ama dito. Nabanggit mo, diba? Tatay na lang ang meron ka. Ano ba nangyari sa nanay mo? Mahabang kwento pero sa ngayon hindi ko muna masasabi sa'yo. Medyo sensitibo rin kasi ang mga nangyari. Ayos lang yon. Huwag ka mag-alala, naiintindihan ko. Kung hindi mo pa kaya makwento sa akin, kahit sa mga susunod na araw na lang. Sa mga susunod na araw? Ibig sabihin, hindi lang ito magiging pagkikita natin? Masusundan pa? Oo, bakit? Ayaw mo na ba akong makita? Ay hindi sa ganun. Ang totoo nga niyan, sobra akong natutuwa. Ako rin, Miguel. Gusto pa kitang makilala at mas makausap pa sana ng matagal pero baka sa susunod na linggo na dahil may trabaho pa ako Pero may request sana ako sa'yo kung okay lang para mas makilala sana kita. Sige, ano ba yun? Doon tayo sa bahay ninyo. Gusto kong malaman kung saan ka nakatira at gusto ko rin makilala ang tatay mo para, alam mo na, maipaalam mo na rin sa kanya. Pagkatapos nun, sa susunod na linggo, sa bahay naman kita dadalhin. Ano sa tingin mo? Sige, wala namang problema doon. Sa susunod na linggo, di ba? Kakausapin ko si tatay at kapag pumayag siya, isasama kita. Bakit mo pa siya kakausapin? Masyado ba siyang strikto? Kung alanganin, ayos lang naman na wag na muna. Naiintindihan ko naman yon. Siguro, masyado lang ako natutuwa at excited na mas makilala ka pa, Miguel. Ay hindi, kakausapin ko talaga si tatay. Pumayag man siya o hindi, ipapakilala kita sa kanya. Saka, papayag yun. Matagal na rin niyang pangarap na Pangarap? Anong pangarap niya, Miguel? Wala. Ibig kong sabihin, sige, tuloy tayo sa susunod na linggo.
Sige, promise yan ha? Mauna na muna ako. Sabihan ko na lang si Arturo kung pupunta na ako. Magkapit-bahay lang naman kami niyan eh. Sige, bye! Sa lumipas ngang mga araw ay hindi na maialis sa mukha ni Miguel ang labis na tuwa. Mula nang makilala nito si Katrina ay palagi na lang maganda ang nagiging araw niya. Napansin na rin yon ng kanyang ama na si Mang Romeo, kaya naman hindi na ito nag-atubili pang tanungin ang anak tungkol sa bagay na nagpapasaya sa kanya. Ilang araw na yung saya at tuwa sa mukha mo ah. Hulaan ko, may nagpatibok na ng puso mo ano? Sino yan? Mukhang may ipapakilala ka na sa akin ah. Tamang-tama po na nabuksan niyo ang usaping yan. May nakilala ako nitong nakaraang araw. Kaibigan siya ng kaibigan kong si Arturo. Si Katrina po, Tay. Katrina, napakagandang pangalan ah. Mukhang maganda rin ang babaeng yan. Base na rin sa ningning ng mga mata mo habang nagsasalita ka. Hindi lang po siya maganda, Tay. Mukhang mabait pa po. Saka, yun din po palang ipagpapaalam ko. Gusto niya po kasing pumunta rito para mas makilala pa ako. At makilala na rin daw po kayo. Talaga? Pati ako? Teka, hindi ba masyadong mabilis ang mga pangyayari? Anak, sigurado ka na bang siya ang babaeng magugustuhan mo? Anak, hindi naman kita pinipigilan pero napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Opo, Tay. Syempre naman po. Isa pa, siya lang ang katangi-tanging babae na nagpatibok ng puso ko. Parang sa inyo ni nanay noon. Di ba nung una mo siyang makita nahulog na agad ang loob mo sa kanya? Tay, ganun na ganun po nararamdaman ko nang una ko masilayan si Katrina. May kakaiba sa kanya at parang nakikita ko ng sarili kong... Alam niyo na, mapapangasawa siya. Ay, kitang-kita ko nga. Hindi lang basta nahulog ang loob mo. Mahal mo na yata siya. Oo, sige. Pwede mo siyang dalhin dito pero kailangan planuhin mo ito, ha? Kailangan mong iayon sa isang tao ang mga pakikitungo na gagawin mo at gagawin ko. Ay, teka, kailan ba yan? Pumapayag na po kayo? Salamat po! Bale, sa susunod na linggo, Tay. Bukod sa kanya, kasama ko rin ang kaibigan kong si Arturo. Matutuwa po kayo sa kanila. Mababait po silang mga kaibigan, Tay. Ay, sige. Pero sana huwag mong kakalimutan kung ano tayo, ha? Huwag magpapadala sa sobrang tuwa dahil minsan may mga bagay tayong hindi napapansin at bigla nagdudulot ng hindi maganda. Pero sana hindi na mangyari yun. Sana anak, ito na ang kasiyahang hinahanap mo. Sana nga po, Tay. Lalo tuloy ako na-excite na may isama siya rito. Paglipas ng ilang araw ay naghanda na nga si Miguel kasama ang kanyang ama para sa darating nilang mga bisita. Nang makapaglinis at makapag-ayos, sinundo na ng binata ang babae kasama ang kaibigan nitong si Arturo. Linggo rin ng araw na yon. Kakasahod lang kaya't may sapat siyang pera upang maasikaso ang mga ito. Si Mang Romeo naman, nang makaalis ang anak ay nagsimula ng magluto ng masasarap na ulam at putahe. Pero sa pagkakataong yon, nilagyan niya ng sapat na lasa ang mga pagkain upang hindi magtaka ang kanilang bisita. Hindi niya na lang ito tinikman at tinansya na lamang ang lasa. Paglipas pa ng ilang oras, saktong pagkatapos niya maghanda ng mga pagkain, ay dumating na nga ang anak kasama ang dalawa. Oh, nandito na pala kayo. Tay, siya nga po pala si Katrina at siya naman po si Arturo. Katrina, Arturo, siya nga pala si Tatay Romeo. Magandang hapon po sa inyo, Mang Romeo. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Arturo po, kaibigan at kasamahan itong si Miguel doon sa pinagtatrabahuhan niya. Ako naman po si Katrina, kaibigan po ako ni Arturo at kaibigan na rin po ni Miguel. Masaya rin po ako makilala kayo, Tay. Ako rin, masaya akong makilala kayo. Matagal na rin kasing walang mga kaibigan itong anak kong si Miguel. Kaya natutuwa akong may dinala na rin siyang bisita sa wakas. Tamang-tama lang din ang dating nyo dahil katatapos ko lamang magluto. Ay mabuti pa doon na tayo sa lamesa magkwentuhan at kumain. Ayun, nagugutom na rin po ako, Mang Romeo. Eksakto. Ayos. Nang makaupo ang dalawa kasama ang mag-ama, hindi nila maiwasan na magkatinginan.
Tila ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip at mga bagay na gustong itanong at sabihin, ngunit tinatago na lamang nila sa mga sarili. Noong mga sandaling yun, matapos manalangin ni Mang Romeo, ay kitang-kita sa mukha ni na Katrina at Arturo ang labis na pagtataka. Tinititigan nila ang matanda at sa tuwing ito ay susulyap sa kanila ay bigla silang ngingiti upang hindi ito magtaka o maghinala. Si Miguel naman hindi maiwasang kabahan lalo na nang paunti-unting kumukuha ng pagkain ang kanyang mga bisita. Natatakot siya na baka magtaka ang mga ito na walang lasa ang mga pagkain nila. Hiniling niya na sana hindi yun mapansin ng kanilang mga panauhin. Masarap pala magluto ang tatay mo, Miguel. Talaga? Kumusta naman ang lasa? Okay naman, masarap. Teka, bakit mo natanong yan? Wala ka bang tiwala sa luto ng tatay mo? Hindi naman sa ganon. Minsan kasi walang lasang mga luto ni tatay at minsan naman sakto lang. Para sa akin, masarap talaga. Masarap talaga akong magluto. Mapagbiro lang itong si Miguel. Minsan wala lang talagang gana yan kaya't hindi napapansin ang lasa ng mga luto ko. Nga pala, may gagawin lang ako sandali sa kusina, ha? Kumain na kayo dyan. Tapusin ko lang yon. Hindi po kayo kakain, Mang Romeo? Sayang, gusto pa naman namin kayong makausap at makakwentuhan. Mamaya na lang, pagkatapos ninyong kumain. Ihahanda ko lang din yung panghimagas at doon na lamang tayo mag-usap. Miguel, samahan mo muna sila sa lamesa, ha? Tatapusin ko lang yung dapat kong tapusin. Sige po, tay. Nang magpunta nga sa kusina ang matanda ay nagsimula na nga magkwentuhan ang tatlo. Tinanong ng mga yon kung mahiyain ba ang tatay ni Miguel. Sagot naman ni Miguel, ganun daw kasi ang tatay niya, hindi masyadong nakikisabay sa pagkain sa ibang tao. Sa pagdadahilan niyang yon, hindi na rin maiwasan ng dalawa na magtaka sa kanya dahil pati siya hindi rin sumasabay sa pagkain. Teka, bakit hindi mo rin kami sinasabayang kumain? Maniwala ka, masarap ang luto ng tatay mo. Ayaw mo man lang bantikman? Busog pa kasi ako kayo na lang muna. Makita lang kayong kumakain, masayang masaya na ako. Di nga. Nung papunta tayo rito, tinanong kita kung kumain ka na. Sabi mo hindi pa, kaya inaasahan kung sasabayan mo kami sa pagkain. Sige na, sabayan mo na kami. Marami-rami itong niluto ng tatay mo. Sayang naman at baka hindi namin maubos dahil kami lang ang kumakain. Busog pa talaga ako At saka... Kumain ka na, Miguel. Kahit para na lang sa akin. Tama si Arturo, nakakahiya kung kami lang ang kakain. Teka, buti pa sandukan na kita ng kanin at ulam. Ayan, kumain ka na. Bahala ka, magtatampo ako niyan. Hindi mo na ako makikita. Sa pag-angat ng kutsarang may kanin at ulam, hindi maiwasan ni Miguel ang kabahan at makaramdam ng takot. Takot na baka sa paglunok niya ay makaramdam siya ng sakit at mahalata yun ng mga kasamang nakatingin sa kanya at hinihintay siyang kumain. Ngunit nang matikman ang pagkain ay nagtaka siya at natuwa rin dahil natikman niya ang lasa nito. Malayo sa kanyang nakasanayan. Muli siyang sumubo at nang matikman ulit, lumapad na ang ngiti sa kanyang mga labi. Nakangiti man, nagtataka pa rin siya kung bakit wala siyang nararamdamang kakaiba, lalo na't may asin at bawang ang kanyang mga kinakain. Inisip niya na lamang na baka hindi siya tinatablan dahil may dugo siyang tao. Kung noon niya pa ito nalaman, sana'y hindi siya nagtitiis sa mga pagkain na walang lasa. Nang sandali rin siyang lumingon sa kusina, gaya niya ay nakita niya ang ama na nagtataka rin. Nakakunot ang noo nito at ilang sandali ay muling bumalik sa kanyang ginagawa. Sa mga nakalipas na oras, naging normal naman ang kanilang pag-uusap. Nagbago lang ang ihip ng hangin nang muling buksan ni Arturo ang usapan tungkol sa mga aswang. Sa pagkakataong yon, sa isip niya ay gusto niyang mahuli ang totoong pagkatao ng mag-ama. Maiba po tayo. Naniniwala po ba kayo sa aswang? Bakit mo naman biglang naitanong yan, iho? Nakwento ko rin po kasi kay Miguel ang karanasan ng lolo ko sa Samar. Sa inyo ko po gustong malaman ngayon. Tutal, mas matagal na rin po kayo doon. Sa tingin niyo po, totoo kaya sila, Mang Romeo? Totoo sila. Kung ano man ang mga narinig mo sa iyong lolo, meron yung katotohanan. Talaga? Ano pong itsura ng mga aswang? Kaya niyo po ba maging ganun ni Miguel? Nakakita na po ba kayo ni Miguel?
May kakaiba sa tanong mo pero sasagutin kita. Oo, nakakita na ako at hindi lang isang beses kundi maraming pagkakataon na. Ako rin po may tanong, Mang Romeo. Di ba taga-summer po kayo? Hindi naman po kayo mga aswang, no? Ibig kong sabihin, hindi naman po kayo gaya ng mga aswang na nasa probinsyang yun, di ba? Teka, parang sinasabi mo naman yatang aswang kami nitong anak ko. Pakilinaw mo ang tanong mo, iha. Ganun po kasi nakasanayan namin eh. Kapag galing kang probinsya at biglang sumulpot sa isang lugar, may pagkakataon po na aswang ang mga taong yun. Hindi ko naman po eksaktong sinasabing ganun kayo, Mang Romeo. Gusto ko lang pong kumpirmahin Arturo, Katrina, siguro ibang bagay na lang ang pag-usapan natin. Ako na rin ang sasagot sa mga tanong ninyo. Wala kaming kinalaman sa mga aswang na nasa probinsya namin at mas lalong hindi kami ganon. Iniiwasan lang namin na mapag-usapan ng ganung bagay dahil yun ang ikinamatay ng ina ko. Pinatay siya ng isang aswang kaya masakit pa para sa amin na maging usapin ng ganung bagay. Kung okay lang, iba na lang ang pag-usapan natin. Tay, pumasok na po kayo sa kwarto nyo. Ako na lang po makikipagkwentuhan sa mga bisita natin. Hala, pasensya na, Miguel. Mukhang napalayo ang usapan natin at mukhang nambintang pa kami. Hindi namin intensyon yun. Di ba, Arturo? Gusto lang talaga kitang makilala. Yun lang. Oo, tama si Katrina. Bale, nakikipagkwentuhan lang din talaga kami. Ayos lang. Magandang na itanong nyo na rin yon para mabago ang mga naging pananaw nyo sa mga katulad naming galing sa probinsya. Nang sabihin nyo ng binata, naging iba na nga ang usapan ng mga ito. Kahit nagkukwentuhan, hindi maiwasan ni Miguel na mapaisip dahil sa biglang ikinilos ng kanyang mga kaibigan sa harap ng kanyang ama. Muli niyang binalikan ang naging inuman nila noon, ngunit hindi niya maalalang may nabanggit siyang aswang sila. Iba kasi ang tanungan ng dalawa na parang sinasabi nilang aswang silang mag-ama. Na parang siguradong sigurado na sila at gumagawa lamang ng paraan upang mahuli sila sa sarili nilang mga bibig. Mabuti na lang at mabilis niyang nabasa ang sitwasyon, kaya't nakaisip siya ng paraan at dahilan upang hindi na ito mapag-usapan pa. Pero hindi rin mawawaglit sa isip niya ang isang tanong. Ano ba talaga ang intensyon ng kaibigang si Arturo at totoo nga bang gusto siya ni Katrina? O baka naman may gusto lamang silang malaman. Makalipas ang ilang oras, dahil gabi na nang matapos sila sa pag-uusap, nagpasya si Miguel na doon na lamang patulugin ang dalawa. 3 ang silid ng kanilang bahay. Ang isa ay para kay Mang Romeo, ang isa ay sa kanya, at ang isa pa ay walang natutulog o bakante. Nagsama na lamang sila ni Arturo sa iisang silid at si Katrina naman mag-isa sa kwartong walang natutulog. Pumayag naman sila sa ganoong sistema para na rin sa respeto ng bawat isa. Sa paglalim ng gabi at nang makatulog na ang lahat, napadilat ng mga mata si Miguel dahil sa pagbangon ng kasamang si Arturo. Hindi muna siya natulog at iniisip na uminom lamang ng tubig ang isa, ngunit makalipas ang ilang minuto, hindi pa rin yon bumabalik. Kaya naman pasimple siyang lumabas upang hanapin yon. Nagdahan-dahan siya upang hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Hindi niya ito nakita sa sala at kusina, kaya naman nagpasya siyang lumabas na ng bahay. Kaya nga lang, napahinto siya nang makarinig ng pag-ungol na nagmumula sa isang babae. Nang lingunin niya, nanggagaling yun sa silid na tinutulugan ni Katrina. Hindi alam ni Miguel pero nang mga sandaling yon, nakaramdam siya ng kaba at pagtataka. Pasimple siyang lumapit sa pinto at pinakinggan ang loob. Hindi siya nagkakamali. Umuungol nga ang babaeng gusto niya. Kaya naman sa isang maliit na butas, sinilip niya yon upang makita kung ano ang nangyayari sa loob. Doon natunghayan niyang nakapatong ang kaibigang si Arturo kay Katrina at hindi siya maaaring magkamali. Nagtatalik ang dalawa. Base sa kanyang obserbasyon, tila hindi lamang yon ang unang pagkakataon, kundi sanay na ang dalawa sa kanilang ginagawa. Dahil doon, nakaramdam ng sikip sa dibdib si Miguel at napakaraming tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ayaw niyang maging bulag. Alam niyang niloloko lang siya ng dalawa, pero ang hindi niya maintindihan ay bakit. Bakit yun gagawin ni Katrina na magpakita ng intensyon sa kanya? Kahit ang totoo ay mukhang karelasyon talaga nito si Arturo,
Kaya naman ng mga sandaling yon, sumandal sa pinto si Miguel upang pakinggan ang magiging pag-uusap ng dalawa. Mula sa loob, narinig niya ang lahat ng dapat niyang marinig. Bumalik ka na doon. Baka makahalata ang utu-utong si Miguel na wala ka't nandito ka pala. Masisira ang plano nating dalawa. Hindi yan. Tulog mantika kaya yun. Isa pa, hindi na natin kailangan pang ituloy ang plano. Kita mo naman, halata at totoong aswang sila. Kaya itigil mo ng usapan nating landiin pa ang kumag na yun. Nagsiselos lang ako kapag nakikita kong masaya siya kapag inaakala niyang gusto mo nga rin siya. Kaya nga nandidiri na rin ako sa kanya. Tama palang sinabi mo, aswang ang mag-amang yun. Napansin ko nung ayaw nilang kumain, lalo na yung tatay niya. Pakiramdam ko kapag kumain yan, lalabas ang pagiging aswang nila. Shh! Hinaan mo lang yung tawa mo. Baka marinig nila at magising sila. Pero tama ka, sa tingin ko lalabas ang pagiging aswang ng mga yon kapag kumain ng may bawang at asin. Nagtataka lang ako kay Miguel, bakit hindi siya nakaramdam ng kahit ano? Di ba, pasimple ka naglagay ng pangontra sa aswang sa pagkain? Bakit ganun? Hindi siya tinablan. Nagtataka nga rin ako Naisip ko nga baka ampun siya. Pero base naman sa mga kwento mo, yun ang sabi niya, diba? Lumaki talaga siya sa tatay niya. Hayaan mo, lalasingin ko ulit yan para magsabi na yan ng iba pang impormasyon. Sa ngayon, wag mo na siyang kausapin ha. Pag uwi natin bukas, huwag ka nang babalik at magpakita pa sa kanya ha. Nasasaktan ako Ako nang bahala sa lahat. Baka mamaya, kainin ka pa ng aswang na yun. Ay, may naisip na akong bansag sa kanya. Ano yun? Utu-utong aswang ng summer. Nang sabihin niyo ni Katrina ay napatawa na rin ang talagang nobyo nitong si Arturo. Matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis na bumalik si Miguel sa silid at sa pagdating ni Arturo ay nagtulog-tulugan na lamang siya. Kahit nakapikit, nararamdaman niyang pinagtatawanan siya ng inaakalang kaibigan na si Arturo. Kinabukasan, maagang nagpaalam ang dalawa at sinabing mauuna na sila dahil may trabaho pa silang aasikasuhin. Tumango na lamang si Miguel at hindi na masyadong umimik sa dalawa. Nang araw ding yon, hindi muna pumasok ang binata sa trabaho at maghapong nag-iiyak sa loob ng kanyang silid. Pinaghalong sakit, pagtataka at tampo ang kanyang naramdaman. Bukod doon, pakiramdam niya rin na talagang trinaydor siya. Pinakalma niya ang sarili at inisip na lamang nalilipas din ang lahat ng yon. Sa mga sumunod na araw, naging malamig na ang pakikisama ng binata kay Arturo pati na rin sa iba niyang mga katrabaho. Dahil doon, hindi maiwasan ng iba na magalit sa kanya at kinwestiyon ang pagbabago ng kanyang ugali. Ano nangyari, Miguel? Bakit parang hindi mo na kami masyadong pinapansin? Teka, binasted ka ba ni Katrina? Hindi ko na rin kasi masyadong nakikita yun Wala akong ganang makipag-usap ngayon, Arturo. Marami pa tayong mga gagawin at hahabulin sa construction. Sabi ni Foreman, dapat matapos natin ang lahat bago magbuwan ng Agosto dahil hanggang doon na lamang ang kontrata natin. Sus, maniwala ka naman kay Foreman. Malakas ako doon kaya hindi mo na kailangan magmadali. Pero yung totoo, kumusta na kayo ni Katrina, ha? Bakit mo tinatanong ang isang bagay na alam mo na ang sagot? Wala ka bang utak? Mag-isip ka nga. Nagmumukha kang tanga, Arturo. Anong sinabi mo? Tanga ko? Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Maayos ako nagtatanong dahil bigla kang hindi umiimik pagkatapos. Bakit? May mali ba sa mga sinabi, tanong at naging sagot ko sa'yo? Totoo naman Alam mo kung bakit hindi ko na nakikita pa si Katrina, yung nobya mo. Teka, paano? Oo, alam ko na. Hindi mo na kailangan magpanggap pa sa akin. Alam kong may relasyon talaga kayo, kaya hindi nyo na kailangan pang gawin akong tanga sa harap ninyo. Dito na nagtatapos ang pagkakaibigan natin, Arturo. Yun nga lang, kung totoong kaibigan ka talaga. Napakayabang mo, Ano rin yan sinasabi mo magpanggap? Tatanungin kita, sino ba nagpapanggap sa ating dalawa? Hindi ba't ikaw? Dahil ang totoo, aswang ka! Aswang kayo ng tatay mo! Hindi napigilan ni Miguel ang galit, kaya naman bigla nitong nasapak si Arturo. Sa inis ng kaibigan ay gumanti yun at ang suntukan nila ay nauwi sa bugbugan. Dahil bagong salta si Miguel doon, pinagtulungan siya ng iba pang nagtatrabaho sa construction. Wala siyang nagawa kundi ang mapahiga sa kalsada at mamaluktot mula sa napakaraming suntok, tadyak at sipang kanyang natatamo. Nung tumigil na ang mga yon, kitang-kita ang dugoang si Miguel.
Marami itong sugat sa buong katawan at sabog na ang buong pagmumukha nito. Naghihingalo na siya, kaya naman lumapit ang mga taong nakasaksi at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Bago siya mawala ng ulirat, narinig niya pa ang pagtawa at pagsasalita ni Arturo. Umanda ka! Isusunod namin ang tatay mong aswang! Pagsapit ng gabi, napamulat ang mga mata ni Miguel at napabangon sa kamang kinahihigaan. Nung mga sandaling yon, nasa loob pa rin pala siya ng ospital. Nang maalala niya ang kanyang ama, mabilis niyang inalis ang mga tubong nakakabit sa kanya at tumalon siya sa bintana. Mataas man, ngunit sa pagbagsak niya ay tila hindi siya nagtamo ng kahit na anong bali. Pinagmasdan niya rin ang sarili. Wala na ang mga natamong sugat mula sa pambubugbog sa kanya ni Arturo, kasama ang iba pa nilang katrabaho. Nagtataka man, mabilis ang pagtakbong ginawa niya upang makabalik sa kanilang bahay dahil nag-aalala na siya sa kalagayan ng kanyang ama. Makalipas ang ilang oras, napahinto siya nang makita ang tumpukan ng mga tao, kabilang na si Aling Nena at ang asawa nito. Nang makita siya nito, napatrasyon kasabay ang lahat ng tao dahil tila natatakot sila sa binata. Ano nangyari? Bakit nandito kayong lahat? Nasaan ang tatay ko? Bakit hindi mo alam? Hindi ba't ikaw ang pumatay sa kanya? Ano? Sa labis na pagtataka, mabilis na naglakad si Miguel patungo sa loob ng kanilang bahay. Sa pagdaan niya ay siya namang pag-iwas ng mga tao na tila mayroon siyang nakakahawang sakit. Nang makapasok, nanlaki at naluha ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan. Naroon ang amang si Mang Romeo, nakahandusay at wala ng buhay. Nang lapitan niya, nakita niya ang hiwa nito sa leeg at butas sa tiyan at dibdib, kung saan tila sapilitang nilabas ang laman loob nito kasama ang puso. Dahil doon, nanginginig na napaluhod si Miguel habang pinagmamasdan ang bangkay ng kanyang ama. Sa galit, sumigaw siya ng napakalakas at tinanong ang mga naroroon kung sino ang may kagagawan noon. Sino may gawa nito? Bakit niyo pinatay ang ama kung wala namang ginawang kasalanan? Sino? Sinong pumatay sa kanya? Ngunit imbis na pagtugon, bulong-bulungan lamang ang narinig ni Miguel sa mga yon. Karamihan sa sinasabi ng mga ito, siya ang pumatay sa sarili niyang ama. Dahil doon, tumayo siya at isa-isang tinitigan ang mga tao na labis ang naging takot sa kanya. Bakit parang itinatanggi mo ang ginawa mo sa sarili mong ama, iho? Ikaw ang nakitang pumatay sa kanya. Bakit hindi mo matanggap? Bakit ko papatayin ang sarili kong ama, Aling Nena? Kilala niyo ako. Alam niyong hindi ko magagawa yun. Abay, malay ko sa'yo. Isa pa, hindi kita lubos na kilala. Isang linggo pa lang kayong nakatira sa pinauupahan kong bahay. Pagkatapos malalaman ko, aswang pala kayo ng tatay mo. Ang malala pa nun, pinatay mo siya para hindi mabunyag ang lihim mo. Anong pinagsasasabi niyo? Saan niyo nakukuha ang mga salitang binibitawan ninyo? Sa amin, Miguel. Sa amin ang mga katrabaho natin na saksi sa tunay mong pagkatao. Arturo, walang hiya ka. Hindi kita mapapatawad, napakahayop. Sige, subukan mo. Sasaktan muli ako, susuntukin at pagtatangka ang kainin. Sige, ilabas mo ang totoong ikaw para makita ng lahat ang pagiging aswang mo. Para malaman din nila na nagsasabi ako ng totoo na ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong ama. Sa mga binitawang salita ni Arturo, napuno ng galit si Miguel, lalo na nang makita niyang ngumiti ito. Alam at nararamdaman niyang ito mismo, kasama ang mga katrabaho, ang pumatay sa walang kalaban-laban niyang ama. Magsasalita na sanang muli si Arturo, ngunit napahinto siya at napatitig kay Miguel nang yumuko yun. Maya-maya, kitang-kita ng lahat ang biglang pagngiti nito at sa pag-angat ng ulo, nangilabot sila na magkulay pula ang mga mata ng binata. Nakakatakot itong pagmasdan, kaya naman ang iba sa kanila ay unti-unting napaatras. Ayan, kayo mismo nakakakita na aswang talaga ang mag-amang yan na dayo dito sa Bulacan. Huwag tayong papayag na makawala pa siya. Patayin ang aswang na yan! Patayin si Miguel! Sinubukan naming mag-amang maging mabait sa inyo at talikuran ang pagkataong mayroon kami. Pero anong nangyari? Hinusgahan niyo pa rin kahit wala kaming ginagawang masama.
Nakisama ako't nangarap na maging isang tunay at totoong tao. Pero ano nangyari? Trinaydor ako ng inakala kong kaibigan kasama ang babaeng inakala kong makakasama ko habang buhay. Gusto ko mang kalimutan ang sumpang nakaatang sa balikat ko. Pero binigyan niyo ako ng dahilan para maalala yon at gamitin laban sa inyo. Hinusgahan, trinaydor at pinatay niyo pa ang sarili kong ama. Ngayon, buhay niyong kukunin ko! Bago pa makasagot si Arturo sa pagsasalita at galit ni Miguel, napahinto siya ng may mga kamay ang biglang sumakal sa kanya ng mahigpit. Nang mapagmasdan niya na, nakita niyang nasa harap niya na ang binatang hindi man lang napansin na sumugod dahil sa sobrang bilis nito. Nanikip ang kanyang paghinga, lalo na nang bumaon sa leeg niya ang mga kuko ni Miguel na unti-unting humahaba. Gagawin ko rin ang bagay na ibinibintang at ginawa mo sa tatay ko! Gamit ang kanang kamay, ibinaunyon ni Miguel sa tiyan ni Arturo at isa-isang hinatak ang laman loob nito. Dahil sa nasaksihan, mabilis na nagtakbuhan ang mga tao kabilang na si Aling Nena na hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ang ibang katrabaho naman ni Arturo ay mabilis na kumuha ng malalaking kahoy at malakas na pinaghahampas si Miguel na sakal-sakal pa rin ng kanang kamay si Arturo. Ilang beses man nilang hampasin yon, ngunit hindi natitinag ang binata at tila hindi tinatablan. Ilang segundo, nilingon sila ni Miguel na nakangiti, ngunit masama na ang pagkakatingin. Humanda kayo! Kayong isusunod ko! Nang marinig ang tinuran ni Miguel, parang batang natakot at nagtakbuhan ng mga tao. Samantala, sunod na binutas ng binata ang dibdib ni Arturo. Hinila niya ron ang puso ng binata. Nang maalis na yon, tulala itong nalagutan ng hininga at bumagsak. Hiniwa rin niya ang leeg nito gaya na nangyari sa kanyang ama. Pagkatapos noon, sunod niyang hinanap ang iba pang mga kasama ni Arturo na tumulong upang siya ay husgahan at mapatay ang kanyang pinakamamahal na ama. Isa-isa niya yung nahanap gamit ang bilis at liksing taglay mula sa dugo ng pagiging aswang at dugo ng tao. Nang mahawakan ng mga yon, gaya ni Arturo, isa-isa niya itong pinagpapaslang. Habang ginagawa yon, naroon lamang si Aling Nena sa isang tabi kasama ang kanyang asawa na saksi sa paghihiganti ng binatang si Miguel. Matapos yon, sunod na pinuntahan ni Miguel ang babaeng pinaasa siya. Walang iba kundi si Katrina. Naabutan niya yung naliligo kaya naman mabilis niya itong pinasok sa loob ng banyo. Doon ay nagulantang pa ang dalaga at tinanong kung saan siya nanggaling. Kung sakaling ako si Arturo, magugustuhan mo rin ba ako? Makikipagtalik ka rin ba sa akin? Anong pinagsasasabi mo, Miguel? Teka, nasa si Arturo? May ginawa ka na naman ba sa kanya? Wala na si Arturo. Wala na ang lalaking minamahal mo. Kaya ako na lang ang piliin mo. Nababaliw ka na. Kahit wala na si Arturo o magulang man ng mundo, hindi kita magugustuhan at papatulan, Miguel. Alam mo kung bakit? Dahil isa kang aswang. Isa kang... Napatigil si Katrina nang sakalin siya ng mahigpit ni Miguel. Makikita ang takot sa muka ng babae, lalo na nang ngumiti ang binata. Nagkulay pula ang mga mata nito at naglabasan sa bibig nito ang matatalim niyang pangil. Ilang sandali pa, unti-unting nalagutan ng hininga si Katrina at pagkatapos noon, nilantakan na ni Miguel ang kanyang balingkinitang katawan. Pagsapit ng madaling araw, nakita ni Aling Nena kasama ng iba pang mga tao ang pagbabalik ng binata. Binuhat nito ang bangkay ng ama at tinungo ang isang magubat na lugar. Sa takot, hindi na nila ito nilabanan, sinaktan o kinausap man lang, hanggang sa unti-unti nang lumalayo ang mag-ama at nawawala na sa paningin ng mga taong pinagmamasdan sila at hinusgahan. Doon, sa huling pagkakataon, nasaksihan nila ang ganti ng binatang taga-probinsya. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, hindi na muling natagpuan o nakita pa si Miguel. Walang makapagsabi kung saang lugar na ito napadpad o kung bumalik na ba siya sa probinsya ng Samar. Isang bagay lang ang sigurado sila. Natuto sila sa sarili nilang pagkakamali.
na hindi dapat husgahan ang mga taong nagbago at pinili ang katahimikan, na anuman ang kanilang naging nakaraan, dapat silang bigyan ng ikalawang pagkakataon.